Hi there! This is the fourth in the video series about ILO rights at work, and the topic is elimination of discrimination. What is discrimination? Discrimination is any distinction, exclusion, or preference. For example, person A and person B, nakikita ko ang differences between the two of them, at nakikita ko na superior si person A kaysa kay person B, kaya mas piniprefer ko siya. Siya ang aking pinipili at hindi ko na isinasali si person B. Discrimination, ano ang basis nitong pagpili ko? This is made on the basis of race, such as Asian ba siya, white, black, Latino, color. For example, Asian pero maputi. Sex, babae o lalaki. Religion, political opinion, national extraction, pwedeng siya ay Amerikano kasi pinanganak siya sa United States, pero ang origin niya ay Korean. Yun ang kanyang ancestry. Tapos ang social origin naman, ano ang kanyang social class nung siya ay pinanganak. Hindi ito socioeconomic status kasi ang socioeconomic status naka-refer sa current eh. Ito yung history mo. Galing ka ba sa isang mahirap na pamilya o mayaman na pamilya? At itong differences na to ay nagkakaroon ng effect of nullifying or impairing equality of treatment. Meaning, dahil dun sa mga differences at nakikita ko na mas superior yung isa, ay wala na ngayong equality ng treatment. Nagiging favorable na ang treatment ko, for example, kay person A. Tapos, pag ILO rights of work ang pinag-uusapan, nakafocus lang tayo sa employment or occupation. Walang kasamang ibang areas. And what are the work-related aspects where discrimination can occur? First, job prospects and recruitment. Merong ad, wanted, male welder. Welder ka pero babae ka, so out ka na, hindi ka na mag-a-apply. Or hindi naman nakalagay yung gender dun sa ad. Basta nakalagay doon, wanted welder. Tapos binigay yung mga qualifications. At nami-meet mo yung qualifications, so nag-apply ka, dalawa kayo nag-apply, ikaw ay babae, yung isang nag-apply ay lalaki, pareho lang kayo ng qualifications, pareho lang kayo ng skill nung tinest kayo, pero siya ang nakakuha ng trabaho kasi siya ay lalaki. Remuneration, pwedeng hindi equal ang salary dahil sa differences in gender or differences in other aspects. Hours of work and rest. For example, nagtatrabaho ka sa isang establishment na nag-ooperate ng 24 hours a day. Such as, for example, 7-Eleven or hospital. Um, Babae ka tapos fine-favor ka na sinasabi, sige, morning shift ka na lang. Yung lalaki na lang ang night shift. Anyway, lalaki naman siya eh. So, kaya niya yan. Hindi dapat gano'n kasi hindi naman dapat naka-base no sa gender kung anong shift ka maa-assign, di ba? Security of tenure. Lahat ng mga nakasabay mo na contractual pa lang noon, naging permanent na sila sa position nila kasi mga lalaki sila. Ikaw na lang ang natitira na babae. Yung mga mas late pa na pumasok sa kumpanya ng mga lalaki, permanent na sila. Pero hanggang ngayon, contractual ka pa. At pag nagkaroon kunwari ng case na kailangang mag-dismiss ng mga employees o magbawas ng mga employees, baka ikaw ang unang-unang matatanggal kasi babae ka. Job assignments. Merong nangyayari na importante na event, big time, at merong dalawang reporters na gustong mag-cover nun, pero isa lang ang pinili. Yung lalaki ang pinili kasi lalaki siya. Yung babae ay iniwan, nagde-desk job na lang dahil sa babae siya. Performance assessment and advancement. Pwedeng dahil sa certain characteristics na enumerate ng ILO ay magiging mababa o mataas ang iyong performance assessment hindi dahil sa merit ng iyong trabaho. At dahil dito, nako-compromise o napapacilitate, whatever it is, yung iyong chances for promotion. Training opportunities.
May mga tao na hindi pinapadala for training because of certain characteristics, kasama doon sa mga enumerate doon sa ILO, pero hindi dahil sa kanilang merit. Okay, occupational safety. Yung mga lalaki, assign na natin sa mga dangerous na jobs. Kasi lalaki naman sila eh. At hindi na kailangan masyado ng mga safety equipment yan. Anyway, lalaki naman sila. That's very wrong. Because whether babae o lalaki, kailangan ng safety equipment, di ba? At hindi yung gender ang magdedetermine kung sino ang i-assign sa dangerous na job. Kailan natin masasabi na walang discrimination? Kung ang basis para sa choice of the person who will be filling in the job is the merit or the fit for the job. Yung performance niya, yung qualification niya, yung history niya, lahat ito ay dapat na kinoconsider pero hindi yung mga aspects na in-enumerate ng ILO. Kung titingnan natin yung aspects na in-enumerate nga ng ILO, actually, kulang pa yun eh. Kasi in the present situation, dumadami yung mga different aspects ng tao na pwede maging basis for discrimination. Such as for example, walang age doon sa listahan na binigay ng ILO. Pero pwedeng ma-discriminate ka dahil sa age mo. Sexual orientation, HIV status, even the appearance of the person. Kung ikaw ay maganda, baka ang possibility ikaw ay makakakuha ng job. Kahit hindi ka naman qualified masyado sa job na ina-applyan mo. Mas qualified yung isa na plain lang ang itsura niya pero na-reject siya. So that is still discrimination. So again, the only basis should be the fit of the person for the job and the merits of the person para masabi natin na walang discrimination. So what is not included in discrimination? First, any distinction, exclusion, or preference based on the inherent requirements of a particular job. For example, nag-audition ka para sa isang role sa pelikula. Ang role na yon ay role of a female na mestiza. Ikaw ay male na very dark, Pilipinong-Pilipino na medyo nasunog pa. So, i-reject ka not because of your color per se, but because you do not fit the requirements of the job. I-reject ka not because of your gender, but because ang hinahanap nila ay babae, ikaw ay lalaki, di ba? So, hindi yan discrimination. Discrimination also does not include any measures affecting an individual who is justifiably suspected of or engaged in activities prejudicial to the security of the state. For example, kung ako ang owner ng business at meron nag-a-apply sa akin at nalaman ko na siya ay belonging to a terrorist group, bakit ko siya i-hire? Kahit qualified siya in terms of skills, hindi ko siya i-hire. So, hindi yun makakonsider na discrimination. And what are the effects of discrimination? Tatlo ang naaapektuhan ng discrimination in the workplace. First, the discriminated worker. The very least is unpleasant yung work environment. Hindi ka nag-e-enjoy, hindi ka masaya sa work environment mo kasi hindi fair yung treatment eh. Or, merong barrier sa iyong career path, hindi ka na pro-promote. Or, nag-a-apply ka, hindi ka napipili because of discrimination. Kaya hindi ka makaproceed sa iyong career. At dahil dito, nagkakaroon ng low moral. At nagiging low ang productivity. Kasi hindi ka motivated na magtrabaho eh. So, yan ang epekto sa discriminated worker. What about the favored worker? May epekto rin sa kanya. Alienation, resentment, and hostility from others. Nakikita siya ang favorite, siya ang nabibigyan ng preferential treatment. So, ang tingin sa kanya? Bakit ganon? Dapat pare-pareho lang. So, pangit ang nangyayari dun sa relationship between the favored and the discriminated workers. Ano naman ang epekto nito sa employer or company?
First, there could be potential failure to the wrong choice of person for the job, and there's limited access to a pool of talent. So, related yung dalawa na yan. Kasi, um, pag magre-recruitment o mag-hire, may bias na kaagad eh. Exclude na natin ito. Kasi ito lang yung hinahanap natin. Which is not related to the requirements of the job. Yung mga incidental factors lang, such as sex, religion, race, etc. So, nadidisregard na, yun palang mga nireject o hindi tinanggap o hindi na kinonsider ay nandoon pala yung best. Such as for example, kung buhay pa si Albert Einstein at ikaw yung employer at nag-apply sa'yo, tatanggapin mo ba siya? Most likely, yes. Aba, genius yan, di ba? Pero, kung ikaw ay against the Jews, hindi mo tatanggapin si Albert Einstein kasi Jew siya. Kung ikaw ay ayaw ng babae sa iyong kumpanya, hindi mo tatanggapin si Marie Curie. And imagine, Marie Curie was a very brilliant woman. Siya ang kaisa-isa up to now na naka-win ng 2 Nobel Prizes in 2 separate fields, chemistry and physics. Siya yung naka-discover ng radium and polonium eh. So, hanggang ngayon, hindi pa rin na-break yung kanyang record. Kasi imaginein mo, mag-excel ka sa 2 fields, pero nung nag-apply ka sa trabaho, nireject ka dahil babae ka. Grabe yon, di ba? That's such a big loss for the company. And kung babalikan natin yung epekto dun sa discriminated worker, pati yung favored worker, pangit yung relationship dun sa kumpanya, mababa ang moral, so anong epekto nito? Nagkakaroon ng low productivity. So, loss yan para sa employer or company. So, what does the ILO require its member states in relation to freedom of discrimination? First requirement is states to enact legislation that prohibits discrimination. For example, dito sa Pilipinas, nag-pass ng law na nagpro-prohibit ng discrimination based on age. So, anti-age discrimination law. So, for example, dito sa law na to, pag ikaw ay nag-apply ng trabaho, hindi pwede na mag-demand yung employer na sabihin mo kung ilang taon ka na. Kahit do sa curriculum vitae mo, hindi mo kailangang ilagay ang iyong birthday kasi ma-reveal kung ilang taon ka na eh. So, hindi mo kailangang ilagay ang age at hindi pwedeng i-demand ito ng employer. Pwedeng malaman ng employer kung ikaw ay hired na. Pero pag nag-a-apply ka pa lang, hindi kailangan na malaman nila. Kasi there's a possibility na madi-discriminate ka dahil matanda ka na. So, isa yon sa mga provisions ng law. Next requirement states to repeal legislation that is not based on equal opportunities. For example, sa Saudi Arabia noon, bawal mag-drive ang mga babae. Ang purpose kasi nito is actually protective para raw hindi sila maging vulnerable to sexual attack. Pero ano naman ang downside ng hindi sila nakakapag-drive? Kung ikaw ay merong career, mas at disadvantage ka kasi mas limited ang iyong mobility compared to a man who is able to drive. Kaya pangit ang epekto sa career. Pero ito ay nilift noong 2018. Pwede na mag-drive ang mga babae kaya nagpro-promote yan ng equal opportunities. Another requirement is job classification systems and pay structures that are based on objective criteria. So, dapat nakasulat lahat para mas transparent. Such as, ito yung classification ng mga jobs. Ito yung mga different ranks under these different classifications. Tapos, pag rank 1 ka, lowest ka, ano ang iyong pay? So, for example, sa faculty, assistant instructor, ano ang pay? Instructor 1, ano ang pay niyan? Instructor 2, and so on. Tapos, nakalagay din doon, sino ang
makla-classify na assistant instructor, sinong classified na instructor 1, sinong classified na instructor 2, and so on. Para mas malinaw lahat na hindi ito naka-base doon sa whims lang nung employer na type ko siya, parang nababaitan ako sa kanya, nagagandahan ako sa kanya, or kasi lalaki siya, kaya dapat mas mataas ang kanyang pay, o dahil pareho kami ng religion, pareho kami ng ng mga beliefs na mga political, kailangan mas mataas ang pay niya. So, hindi dapat naka-base doon sa gano'n. Pag ito ay nakasulat at merong transparency, then mas madali nang i-implement without any prejudice to anyone. Summarize what discrimination is? Let's look at this quote. Discrimination is a disease. Bakit disease? Kasi it is unhealthy. And it can weaken the person. So, kung sa tao ay magiging mahina siya, pwedeng maging mahina ang isang institution. It can weaken the institution and it can even weaken the society. Just like a disease, pwedeng itong kumalat. Ang tendency, pag merong discrimination, before we know it, unti-unti na lahat ay nahahawa dun sa discrimination. Then it becomes part of the culture. Actually, ang discrimination, merong cultural roots yan eh. Nagdi-discriminate tayo sa ibang tao kasi naiiba nga sila sa atin. But on the other hand, pwede rin na yung discrimination gets absorbed into the culture. Na dati ay wala namang discrimination pero unti-unti ay nagkakaroon na ng discrimination. Kaya, kailangan ma-stop ito. Unfortunately, just like a disease, pwedeng i-stop ang discrimination. Merong cure, merong possibility na pag na-cure ang disease, diba, person can even be healthier than he was before. So, ganun din sa discrimination. Ano ang intervention? We need to stop discrimination in order to prevent it from spreading and to prevent it from eating at the roots of our system. So, ang intervention is to stop discrimination. That's it. Click the subscribe button.